Congressman, ano ho, basically, ano ang quantum of evidence na kakailanganin po lamang para masabi po na mayroon na po itong sustansya na reklamo? Basic lang po eh. Pag binasa lang po ninyo, pag binasa lang po muna ninyo yung pagka doon sa recital of facts, ibig sabihin doon sa narration Okay. ng facts, meron po bang krimen na nagawa? So, base po sa personal knowledge ng complainant at base sa mga ebidensya na nakalap. So, pag meron pong sustansya. Ganun lang po muna ka-basic. Without telling na guilty na po kasi siyempre may mga depensa pa rin po yan. Opo. Ngayon, sir, yung pong complainants dito, bale, complaint number 3 and 4 na pong pinag-uusapan dito, di po ba? Tama po. Okay, Tama sige. po kayo. Sige. So dito po sa mga binabanggit na mga complainants, no, yung personal knowledge, bilang halimbawa, paano po 'yon? Kailangan ho ba na doon po sa usapin, 'di ba, meron po tayong reklamo tungkol doon sa graft, no, sa usapin po ng confidential fund. Personal knowledge, ano 'yon? Dapat meron kang alam doon sa paglalabas nila ng mga vouchers para sa mga piatos na ito, o yun lang pong mga nangyari during the hearing ng inyong komite sa isyong ito ay sapat na? Paano po yun? Paano lalabas yung personal knowledge doon po sa mga grounds na inilatag po ng complainants? Personal knowledge or authentic document. Ayun. Okay. Opo. So pag nilatag po yung mga AOM, Audit Observation Memo ng POA, yun po, masasabi po natin na authentic document. Anyway, lahat naman po to public document at lahat naman po to ay naka-attach dito po sa mga complaints. Opo. So kung gagawin po nating halimbawa, ano nga po, di ho ba yung pong usapin ng misuse ng confidential funds na ito, at saka yung bribery of officials doon sa mamimigay po ng sobre, di ba, yung pinanggagalingan niyan during the time na she was Secretary of Education. Magpapatawag ba kayo ng panibagong mga pagdinig para ipatawag yung COA, ipatawag po yung nag-withdraw sa land bank, etc., o sapat na yung mga reports ng committee ninyo na nag-imbestiga dito? Yung thorough hearing po, gagawin po yan sa Senado. Once ito po ay isinampa na or in-endorse na sa Senado para mabigyan din po ng pagkakataon na ma-cross-examine yung mga witnesses. So dito, mga basic lamang po, ika nga parang, kumbaga sa atin parang preliminary investigation lamang po to sa piskalya. So may mga, yung hearing, mga paglilinaw lamang po, like for example, siguro sa mga bagong mga tinight po dito, halimbawa po yung sa statement ni Madriaga, so malamang po, yun po ay ipatawag si Madriaga para ma-determine yung mga pinagsasabi niya dito at and for him also to take an oath. Opo, kumbaga po yung Madriaga lang ho na factor, yung bago ho dito, di po ba, the rest ay ang nanggagaling doon sa mga laman na ng unang impeachment complaint na na-technical ng Supreme Court. Tama po. Okay. Dahil kung maalala po ninyo, yung unang impeachment complaint, hindi naman po tinakil yung substance. Opo, okay. So, sir, again, para ho mas malinaw, yung committee report ninyo, officially po ba submitted na yon sa records ng House at sa Office of the Ombudsman, if you recall? At yun ho ba, pirmado na po ng karamihan sa mga miyembro ng Committee on Good Government po na nag-imbestiga dito? Yung committee report po natin, kung maalala po ninyo, ito po ay na-submit na po sa Office of the Ombudsman. Okay. Ito po ay pinresenta ng inyong lingkod sa plenaryo during the 19th Congress. Okay. At ito po ay inadapt on record ng plenaryo at pinurnish po nito ang Office of the Ombudsman. Okay, so ibig sabihin po, ito hong mga kongresista na siya ho naman mga endorser ng impeachment complaint, enough na po ito na official document ng Kamara, mayroon pong transcript yan, may records yan. Yan na po yung sinasabi po ninyo na authenticated ng mga dokumento na ebidensya laban sa Vice Presidente. Okay? Tama po kayo. Yan, Part okay. po yan. Part Opo, po yan. yan, para ho klaro, no? Kasi nga, ang kumbaga, magkakaroon ng pagdinig dito, yung detalye na po, in the Senate kung magkakaroon ng trial, yung pong pagbabanta laban sa First Family at kay dating Speaker,
Kasama po ito, di ho ba, sa mga grounds, no, na inilatag ng mga naging reklamo. How do you Tama po kayo. how do you handle that issue, Congressman? Meron tayong recording ito, di ba? Klaro po yung pagmumura, yung mga sinasabi niya. Pero ano po 'yun? Paano po ang legally, paano po tatayo 'yun sa inyo pong sa Committee on Justice yung recording na iyon? Kailangan ba ng authentication doon? Kailangan bang ipatawag niya si Congressman Sandro, si dating speaker o si First Lady? Dito po kasi yung mananaig po dito yung rules sa electronic evidence. Mamaya po, isa po yan sa pag-uusapan, I suppose. Tingnan po natin kung ano po yung magiging ruling ng ating chairman dyan dahil I'm sure may mga congressman po na magtatanong po dyan. Okay, sige po. Yung pong bribery of officials, yung po, committee report na po ang sasandalan nun. Kasama po sa committee report nyo yun. Tama po kayo. Alright. And then, yung pong Madriag factor, more or less po, kailan po mangyayari yon? Kapag dineklarang sufficient in substance, tsaka lang magkakaroon ng hearing para humarap yung Madriaga sa komite. Tama po kayo. Malamang po, iimbitahan po yan, Madriaga, para patotohanan yung kanyang mga pinagsasabi sa kanyang mga salaysay. Opo. Yung calendar po ng hearing dito, paano po, Congressman? Meron kayo paparating pong Lenten break. Paano po iyon? Ang nakalagay po kasi sa ating rules, from the time ito, the impeachment complaint was referred to the Committee on Justice, meron po kaming 60 calendar days. Ay 60 session days pala to make a recommendation or findings. So siyempre babawas po natin dyan yung mga Lenten season, yung mga ito pong bilang po din ng 60 session days ay yung araw po na may session ang Kongreso. Session days meaning plenary session Monday to Wednesday Tama lang. Po kayo. Monday to Wednesday. Yun lang po yun, no? So bawat isang linggo. Hindi po kasama dyan yung Monday, Tuesday, nung kung naalala po ninyo, nagkaroon ng mga, halimbawa po, Chinese New Year, nagdeklara ng ano, hindi po kasama sa bilang yun. Okay, pero sir, yung pong 60 days na yun, maximum yun? Maximum. Opo. Pwede kayong, kumbaga, mas maaga sa 60 days, magkaroon na po kayo ng resolution, ano ba findings ng komite? Kung ano ba magiging wordings nito sa bandang dulo after the substance issue, maghi-hearing, ano ba magiging wordings niyan? Meron na pong, ano ho ba ang legal na mga term na gagamitin doon? Kung ito po ay ihaharap na sa plenaryo para pagbotohan po at ma-transmit in the Senate? Kung i-impeach po ang ating presidente, ay Vice President po. Hindi, kumbaga, kung impeach na siya, kumbaga. Opo, kung impeach siya. And then, pagkatapos po nun, magsasubmit po kami ng resolution, kalakip po nito yung articles of impeachment. Ayun, opo. Kumbaga, bubuo na po ng articles of impeachment ang Committee on Justice. Ilan po ang regular member, voting member ng Committee on Justice? Opo, at ilang boto ang kailangan po para ito ay mailusot? Kung kung ang pag-uusapan ay 38 o 39 po yung regular members. Just a simple majority lang po ang kailangan. Alright. So, pagdating po sa plenaryo, ilang pong boto ang kakailanganin both ways? 1/3. Opo. Kapag 1/3 po. Kung hindi po kami nakakuha ng 1/3, dismiss po. Okay. So, kapag hindi kayo nakakuha ng 105, more or less, no? Opo. Dismiss ang kaso. Tama po kayo. Opo, yan. Okay, sige. Para ho, mas malinaw po itong ating pinag-uusapan ngayon. Congressman, yung pong pagharap ni VP Sara, kaninyo, iimbitahan siya, di po ba? Kapag ho ba hindi humarap si VP Sara, paano po ang magiging disposisyon kaya doon kung sakasakali man? Kasi bibigyan mo naman siya ng kanyang chance to be able to answer all of these allegations. Congressman, hello? Alas 8:13
13 ang ating pong tamang oras ngayon. Hatid sa atin yan ng Boss Max 3 Coffee. Boss Max 3 Coffee, thank you very much. Amoy pa lang, oh. Lumulutang pa yung mangosteen doon sa creamy coffee. Alam mo na kaagad, quality coffee beans at puno ng sangkap na galing sa mangosteen with xantone na mainam po sa ating kalusugan, pangangatawan. Boss Max 3 Coffee, kapeng mangosteen sa sarap. Available yan sa 3 Coffee. Medyo sa hearing ng Committee on Justice, kapag medyo nagsachapi na po coffee. Balikan natin si Congressman Agustin sa sarap. Available yan sa Mercury Drug, Watson, 7-Eleven, Salsa Drug at mga piling supermarkets nationwide. Thank you very much, Boss Max 3 Coffee. Balikan natin si Congressman Joel Chua. Congressman? Majority Leader. Congressman? Apo. Medyo nagsachapi na po tayo, baka mobile si Congressman. Yung nga po, yung pagharap po ni VP Sara, so meron siyang, di ba, pagkakataon na sagutin ito sa hearing ng Committee on Justice. Kapag siya ay hindi sumipot, ano pong kahulugan nun para sa komite? Dali, napuputol po tayo. Medyo aayusin lang po namin, Congressman, ang aming pong linya. Please, paumanhin po. Sorry po para po sa trouble na ito. And we beg for your indulgence. Yun, malinaw po yun, yung ating pong pinag-usapan, ang kanila pong panuntunan, and including yung nga pong sinasabi po na mga ebidensya na kakailanganin para po to expedite, kumbaga, itong prosesong ito. Kasi hindi na ho ipapatawag pa. Alright, hindi na po pa ipapatawag yung mga dating humarap doon sa mga naging hearing ng Committee on Good Government and Public Accountability. Alright, andyan na ba siya? One last time, ating pong alamin kung okay na nga Po natin ang kanyang ating pong alamin kung okay na ng ating linya. Congressman, doon po sa pagharap po ni VP Sara, kapag siya po ay tumanggi, ano po ang kahulugan nun? Well, respetuhin naman po natin ang kanyang karapatan at siguro pagdating na lamang po sa Senado ay titignan po natin kung ano ang magiging decision dito ng mga senator judges. Okay, sige po. And then Congressman, yung pong issue na gusto pong isingit kahapon ni Congressman Marcoleta at ni Congressman Suntay, ano po ang inyong damdamin doon sa sinasabi nga po na gusto ko nila munang pag-usapan daw bago umusad po itong inyong hearing kahapon? Well, inaasahan naman po natin yan. Kaya nga yung nga po yung nasa isip natin. Kung maalala po ninyo, nung inyo po akong unang in-interview tungkol dito sa usapin ng 18 Marines, sabi ko nga po sa inyo na ito'y yung timing po talaga kaduda-duda. At ito na, lumabas na yung kanilang talagang intensyon para questionin at para maging sagabal dito po sa impeachment complaint na hinaing. Other than that, siyempre, gusto rin nilang bigyan ng malisya ang mga miyembro po na pumubuo ng Committee on Justice. Okay, sige po. Salamat na marami, Congressman Joel, at kami po ay muli pong gagambala sa inyo para po alamin ang mga pangyayari po dito po sa hearing na ito na napaka-importante para po sa bayan. Salamat, Congressman Joel.